Salamat sa iyong suporta. Ang pagkakaroon mo sa buhay ko, ang pinakamalaking biyaya. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan bilang pinuno ng Skycorp sa loob ng 3 taon. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga yaman ng Skycorp, nagawang hubugin si Ruby bilang isang tumataas na bituin sa negosyo. Itaas siya sa dakilang taas. Kiara, naipaghanda mo na ba ang mga bagay na hiniling ko? Ayon sa iyong mga tagubilin, ang Bilyong Dolyar Nimbus Villa, ang kontrata sa pamumuhunan na daang bilyong dolyar at ang imbitasyon sa kasal para sa seremonya ay pawang na ipaghanda na. Pagdating ng taktang oras, makapangyarihang mga elite mula sa Y out on hanggang X at O ay dadalo sa iyong kasal kay B-Flame. Mabuti. Ngayon, si Ruby ay magbabalik ng marangal. Sa wakas ay mababayaran ko ang kasal na hindi natin nagawa noon. G. Lawson, itinago mo ang iyong pagkakakilanlan upang matulungan siyang magtagumpay. Ngunit sa araw ng iyong kasal, siya ay nagtungo sa isang paglalakbay pangangalakal sa ibayong dagat sa buong 1 taon at hindi man lang nag-isip tungkol sa kasal. Hindi ba ito nakababagabag sa iyo? Hindi mo nauunawaan. Si Ruby ang buong mundo para sa akin. At karangalan kong tulungan siya. Ito pa rin ang kanyang mga pangarap. Ikaw ang prinsipe ng Jans O. Hindi ka maaaring seryoso sa pagiging isang nakatirang manugang habang buhay, tama ba? Hindi ako. Ngayon ay simula pa lamang. 3 araw mula ngayon. Sa kasal na aking idinaraos para kay Ruby, ibubunyag ko ang aking tunay na pagkakakilanlan sa kanya. Ako ay personal na itataas siya. Sa rurok ng sand o sa hinaharap. Narito na si Ruby. Bababa ako upang salubungin siya. Mahal. Mahal. Ikaw. Buntis ako. Unang pag-ibig ni Ruby Lane. Nandaya ka? Charles, huwag mong sabihin iyan. Anong ibig mong sabihin na nandaya ako? Nagdadala lang ako ng anak ni Lan. Hindi kita ididiborsyo. Buntis ka sa kanyang anak at hindi mo pa rin ako ididiborsyo? Charles, huwag mong maling intindihin. Sinusubukan lang ako iligtas ni Ruby. Nagdurusa si Ian sa malubhang leukemia at nangangailangan ng transplant ng buto ng utak. Ngunit wala silang nahanap. Naangkop na match pa. Pinayuhan nila na magkaroon ng sanggol para gamitin ang dugo mula sa pusod para sa paggamot. Ruby, asawa mo ako. Pero nagdadala ka ng anak ng ibang lalaki. Malapit nang mamatay si Lan at nakikipagtalo ka pa rin sa akin tungkol dito? Maaari ka bang maging mas maunawain? At medyo mahabagin? Nagliligtas ako ng buhay dito. Ano ba naman? Matatandang kaklase sila at unang pag-ibig ng isa't isa. Sinusubukan lang siya iligtas. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kanyang anak, talagang mabait si Ruby. Eksakto. Isang hangal na tulad mo. Dapat ay maging maswerte. Nakasama si Ruby. Pero hindi ka pa rin nagpapasalamat. Madali mo lang nasasabi yan. Pero bakit hindi mo gawin? Isang talunan ako? Ruby. Tahimik akong sumusuporta sa iyo mula sa likuran. Tinutulungan kang abutin ang iyong mga pangarap at itayo ang iyong negosyo sa loob ng 3 taon. Ang gabi bago ng ating kasal, iniwan mo ako at umalis para sa isang business trip sa ibang bansa at nawala ka ng 1 buong taon. Bihira kitang mahawakan. Naghanda pa ako ng isang salo-salo para salubungin ka sa pag-uwi ngayong araw. Ito ba ang uri ng sorpresa na mayroon ka para sa akin? Ano ang nangyayari sa'yo? Sinabi ko sa'yo para iligtas si Lan. Bakit ang babaw mo? Iligtas siya? Anong tingin mo sa akin? Malapit nang mamatay si Ann. Anong inaasahan mong gawin ko? Tumayo lang at panoorin siyang mamatay? Charles, alam kong mahirap para sa iyo na tanggapin ang katotohanan na ang iyong asawa ay tumutulong sa akin. Magkaroon ng anak, huwag kang mag-alala. Babawi ako sa iyo. May 1 milyon sa card na ito. Ituring mo itong kabayaran ko sa iyo. Kapag ipinanganak na ang sanggol at gumaling na ang aking sakit, kukunin ko ang bata at aalis. Salamat sa iyong suporta. Ang pagkakaroon mo sa buhay ko ang pinakamalaking biyaya. O kaya, ito pala ang ibig mong sabihin sa pinakamalaking biyaya. Oh, isang Rolex na 2 milyong dolyar. Ruby, napakageneroso mo. Ruby, sinabi ko sa iyo, ayaw ko sa relong ito. Pero ipinilit mo. See, gusto mo ba ito? Maaari mo na itong kunin? Hindi pwede. Ito ay binili kong magkapares na relo. Para sa atin. Malungkot si Lan dahil sa kanyang sakit. Kaya binilhan ko siya ng relo para pasayahin siya. Ano ang problema? Hindi ko alam. Naganyan ka pala kamababaw noon. Mababaw ako? Ruby, asawa kita. Binilhan mo siya ng Rolex na 2 milyong dolyar at nagdadalang tao ka ng kanyang anak. Paano ko magiging mapagbigay tungkol dito? Naiinis ka lang dahil hindi kita nabigyan ng mga regalo. Sige, makukuha mo ang iyong parte. Ang relong ito ay pinalitan ni Lan.
Nagkakahalaga ito ng ilang libo at 2 araw lang nasuot. Maaari mo na tong kunin. Binigyan mo siya ng Rolex na $2 milyong at inaasahan mong isuot ko ang kanyang iniwan. Ruby, ano ang tingin mo sa akin? Charles Ruby Atlan. Ay itinakdang magkatuluyan. Ang mga simp na tulad mo ay walang iba, kundi mga tira-tira. Wala kang pera at ginagamit mo. Ang pera ni Ruby para sa lahat. Anong karapatan mo? Tsk! Ano ang sinasabi mo? Sarahan mo ang bibig mo, tangang dukha. Heto, tingnan mo. Tingnan mo ang sarili mo. Kahabag-habag ka. Malaking pabor na nga sa iyo na makuha ang gamit na ito. Huwag kang walang utang na loob kahit na ito ay isang relo na isinuot ko. Pero regalo pa rin ito ni Ruby. At saka, magiging tapat ako sa iyo. Hindi naman talaga ako may sakit. Gago ka. Charles, nag-iisip ka ba? Ano karapatan mong paluin silan? Humingin ka ng tawad sa kanya ngayon din. Charles, baliw ka ba? Paano ka nangahas na paluin silan? Humiling ka ng tawad sa kanya ngayon din. Gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Ruby, nawawala ka na ba sa isip mo? Ayos lang, Ruby. Huwag mo siyang sisihin dahil dito. Hindi naman kasalanan niya pagkatapos ng lahat. Sarhan mo ang iyong bibig. Ruby, ituturing ko ang 3 taong ito bilang wala kundi isang. Magdiborsyo na tayo. Diborsyo? Charles, alam mo ba kahit yang iyong sinasabi? Siyempre alam ko, gusto ko ng diborsyo. Sa tingin ko, ang mga gamit na bagay ay nakakadiri. Kung ilalagay mo uli ang kamay sa akin, hindi ako magpapakita ng anumang awa. Ito ba ay talagang kailangan? Na maging ganito kagalit dahil lang hindi ko binili ng regalo? Ikaw nang bago. Bukod pa rito, sila na yung matagal ng kaibigan natin. Ikaw ay manonood na lang at hahayaan siyang mamatay? Talagang mali ang paghuhusga ko sa'yo. Ano ba yung ugali mo? Gusto mo ng diborsyo, di ba? Magdiborsyo na tayo. Pero mas mabuti na wag mong pagsisihan ito. Para lang malaman mo, malapit ko nang makuha ang 100 bilyong pamumuhunan mula sa Skycorp. Kung ididiborsyo mo ako ngayon, hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing. Oh, talaga? Aasahan ko iyan. Talaga bang siya ay diborsyuhin ka? Siya ay isang kahabag-habag na simp. Hindi siya magalakas loob kahit na siya ay may lakas ng loob. Ang ginawa ko lang ay tulungan ka magkaroon ng anak. Hindi ko nakikita kung bakit. Siya ay galit na galit. Baliwalain mo siya. Siya ay nagwawala lang. Siya ay babalik ng gumagapang para humingi ng tawad bago matapos. Ang gabi. Lagi naman itong ganito. Tama na siya. Tayo na pumasok. Tayo. Mr. Lawson, Ang piging ba ay tapos na? tapos na. Ayon sa iyong mga tagubilin, inanyayahan ko siyang punta sa kumpanya bukas ng tanghali para pirmahan ang kontrata. At sinabi ko rin sa kanya na ang chairman ng Skycorp ay personal na babati sa kanya. Mabuti. Ruby, hindi na ako makapaghintay na makita ang iyong reaksyon kapag nakita mo ako bukas. Magandang umaga, G. Lawson. Handa na ba ang mga papeles ng diborsyo? Narito na lahat. Kasama na ang mga tala ng transaksyon para sa kotse at bahay na binili mo para kay Ruby. Nag-aantay din ng abogado ng iyong mga tagubilin. Isang tawag lang mula sa iyo at mawawala ng lahat si Ruby. Mabuti. Ruby, pababayarin kita ng doble sa lahat ng ibinigay ko sa iyo sa loob ng mga taon. Charles, wala kang karapatang makipagkumpetensya sa akin. Narito na ba tayo? Bakit hindi mo ako ginising? Mukha kang pagod na pagod, kaya ayaw kitang istorbo. Hindi pwede. Ngayon ang araw ng pirmahan ng kontrata. Kasamang Skycorp at may meeting tayo kasamang chairman. Hindi tayo pwede magkaroon ng anumang pagkaantala. Tara na. Huwag nating pahintayin sila. Sige, Mio, Mio, Shal! Charles? Dapat ay nagkakamali ka. paano niya kayang
magkaroon ng ganyang mamahaling kotse? Tama ka. Maaaring nagkakamali ako. Dapat ay nagkamali ka. May mga bagay pa tayong naghihintay. Tara na. Charles? Ikaw nga talaga? Paano mo nagawang upahan ng mamahaling kotseng ito? At saan mo nakuha? Ang mga damit na iyan? Ninakaw mo ba ang pera ko? Magnakaw ng pera mo? Ruby, huwag kang magmalaki sa harap ko. Charles, huwag kang lumampas. Buntis pa si Ruby. Paano mo siya itinulak? Walang kinalaman sa akin ang pagbubuntis niya. Akala mo makakamtan mo ang kapatawan ko dahil lang ninakaw mo ang pera ko. Umuupa ng mamahaling kotse at nagdamit. Ng magarbong suit. Para habulin ako dito? Nagsusumamo ba ako nito? Tigilan mo ang pagpapanggap. Pwede ba? Dapat magsama ang mga basura. Hindi ko ito kailangan. Charles, ang kapal mo. Sino ka para insultuhin si Ruby? Huwag mong subukang magpakamarangal habang ginagawa ito. Hindi ba ito mismo ang gusto mo? Sige, ako na ang aatras. Nawaya magtagal ang ligaya ninyong dalawa. Charles, ilang beses ko pa ba sasabihin? Kailangan nila ng dugo ng puso't para mabuhay. Inililigtas ko ang buhay niya. Kailan ka titigil sa lahat ng kalokohang ito? Asawa kita. Dinadala mo ang anak ng ibang lalaki at ako ang sinisisi mo? Nagdadala ka ng sanggol ng ibang lalaki at ako ang sinisisi mo? Dahil lang sa mag-asawa tayo. Hindi ibig sabihin na hindi ako pwedeng pumili kung sino ang gusto kong mag-anak. Hindi ako magkakaanak sa isang lalaking makitid ang utak. Na tulad mo kahit wala silan. Ayaw ko ang anak ko ay maging katulad mo. Walang ginawa kundi mag-aksaya ng buong araw sa paggawa ng gawaing bahay. Walang ginawa kundi gawaing bahay. Ha? Kung hindi mo sinabi na gusto mong magtayo ng kumpanya at may pangarap na magkaroon ng karera. Ako ba talaga'y narito araw-araw, gumagawa ng gawaing bahay at nag-aalaga sa'yo? Kaya binabanggit mo na. Ang mga lumang isyu ngayon, ha? Sobrang tiwala ko sa'yo. Nang sabihin kong makitid ka, lalaki ka na pero napakakitid mo ng utak. Hindi mo kayang pantayan silan. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ko nang pakasalan kita. Tingnan mo silan. Sa kabila ng pagkakaroon ng leukemia, siya ay masipag at determinado. Habang ako ay nasa negosyo ng 1 taon, tiniyak niya na alagaan ako araw-araw. Nang walang mintis. Hindi siya kailanman nagreklamo. Ngayon tingnan mo ang sarili mo. Dahil lang sa isang bata at hindi pagbibigay sa'yo ng regalo. Ikaw ay nagmamaktol tungkol dito hanggang ngayon. Hindi ka ba matututo kailan kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng mas malawak na pananaw at maging mapagbigay? Mas malawak na pananaw, maging mapagbigay? Tama na. Ayaw ko na makipag-usap. Sa'yo pa. Sana, ikaw ay mananatiling. Ganito katapang mamaya. Ang yabang mo, Charles. Huwag kang magmamakaawa. Sa akin para sa kapatawaran. Sige, huminahon ka. May mga bagay tayong kailangang gawin. Pumasok na tayo. Ruby, ang mga kasunduan ay narito. 2, 3, 3. Tingnan natin kung pipirmahan mo to. Geeng, Snow, maaari mo ba kami bigyan ng paunang abiso tungkol sa kung ano ang itsura ng tagapangulo para hindi kami makatunggali sa kanya kapag nagkita kami? Ang aming tagapangulo ay medyo misteryoso. Hindi mo pa siya nakilala? Oo, alam ko lang na sobra siyang magiliw sa kanyang asawa. Sigurado ako na narinig mo ang issue tungkol sa Tycoon ng YL on noong nakaraang taon, di ba? Ang asawa ng tagapangulo, Tathan, inabot lang ng aming tagapangulo nang wala pang 1 oras para burahin siya mula sa listahan ng mayayaman sa YL on. Hindi ka ba nipaniwala iyon? Tay ko ng YL on? Bakit? Kilala mo sila? Oh, parang pamilyar lang sila. Tunay na isang pagpapala ang maging asawa ng tagapangulo mi Iyo. Sa madaling salita, siguraduhin magpakita ng paggalang kapag kilala mo siya mamaya. Salamat sa paalala, Geng, Snow. Magiging magalang kami. Sige, dito po. G. Lawson, narito na po si B. Blaine. Papasukin mo siya. Maaari ka nang pumasok ngayon. Tandaan na maging magalang. Oo. G. Lawson ako si Ruby Lane. Napunta ako dito para pumirma ng kontrata gaya ng inyong hiniling. Bakit parang pamilyar ang itsurang ito? If G. Lawson, kailan na magandang oras para pumirma nito? Magandang oras ngayon. I'm Tom Iyo. Miom 10. Maari ka nang pumirma. Anong meron? Nagulat ba kayong dalawa? Na makita ako? Charles, baliw ka ba? Paano mo nangahas na kunin? Ang upuan ng chairman? Charles, huwag mo kaming isali sa iyong gulo. Sapat na ang kasamaan na minanmanan mo si Ruby. Ngayon naman, nangahas kang magpakita sa opisina ng chairman. Hinahanap mo ba ang problema? Kayo bang dalawa ay nawawala sa sarili? Ikaw ang baliw. Nasabi ko na sa'yo, tinutulungan ko lang silan. Magkaanak para iligtas ang kanyang buhay. Wala akong balak na hiwalayan ka. Ano pa ang gusto mo? May ideya ka ba?
kung gaano kahalaga ang araw na ito para sa akin. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa pakikipagtalo tungkol sa mga walang kwentang issue. Ituring mo ang sampal na iyon bilang wakas ng ating 3 taong relasyon bilang mag-asawa. Pirmahan mo ito. T, mula ngayon, tapos na tayo. Malaya kang gawin ang anumang gusto mo. Ano ang nagpapalagay sa'yo na mayroon ka? Karapatang pag-usapan ng paghiwalay sa akin? Charles, kahit man lang ang paghihiwalay kay Ruby ay nagpapakita na may malay ka sa sarili. Pero alam mo ba kung nasaan tayo ngayon? Malinaw na alam mong nandito si Ruby para lumagda sa kontratang $1 bilyon kasama ang Skycorp. Ngunit sinadya mong sinundan siya rito. Gusto mo lang gamitin ang diborsyo para hamakin siya. Shal, pwede mo bang tigilan na pagiging masyadong makitid? Kung maging medyo mas mapagbigay? Hindi ko inasahan sa'yo na maging kasing husay nilan. Pero maaari mo bang itigil ang pagsabotahe sa akin sa ganong mahalagang sandali? Sige. Nahihiya ka dahil tumutulong ako kailan magkaanak, di ba? Pero hindi ba ipinaliwanag ko? Ang lahat sa'yo? Tinutulungan ko lang siyang iligtas ang kanyang buhay. Bukod pa rito sa nakaraang taon. Siya ang nag-alaga at nagprotekta sa akin. Isa lahat ng paraan. Tinulungan niya ako makakuha ng mga mapagkukunan para sa kumpanya. Nagampanan ng papel sa pagtatayo nito hanggang sa kung nasaan ito ngayon. Kaya, ano masama sa pagligtas ko sa kanyang buhay? Tama, nandyan siya para sa iyo. Inaalagaan ka sa bawat paraan. Kaya luhi ka lang na makipagtalik ka sa kanya. At bigyan siya ng anak. Ano pa ang pumipigil sa iyo kung hindi mo pipirmahan ang kasunduang paghihiwalay na ito muna? Paano ako magpapatuloy sa pagpirma sa kontrata ng pamumuho ng $1 bilyon na ito? Charles, naglalaro ka ng apoy. Gaanong kapal ng mukha mong pumalsipik ng kontrata sa pamumuhunan na Skycorp? Pumalsipi ka? Charles, kahit na sinusubukan mong sirain si Ruby, hindi na kailangan na gumamit ng ganitong masasamang pamamaraan. Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan para sa pagpalsipika ng ganyang kontrata? Iniisip ko kung ano ang magiging kahihinatnan para sa inyong dalawang mapagmataas na mga gago. Sige, maghintay ka lang. Tatawag ako ng tao ngayon din. Charles, iginigit kong humingi ka ng tawad. Kailan ngayon din? Pagkatapos ay gumapang pabalik sa bahay at maghintay ng aking pagbalik. Kung hindi, huwag mo nang isipin na papatawarin kita. Bakit laging buzz? Punong-puno ka ng kayabangan? Hindi ako humihingi ng tawad. Ano ang gagawin mo tungkol dito? Tumatawag ka ng tulong, ha? Siege, bilisan mo. Tignan natin kung sino sa atin ang hihingi ng tawad. Hello? Hoy, Mr. Newman. Ako si Lang Clark. Isang walang ingat na gago. Pumasok ng walang paalam sa tanggapan ng chairman. Pwede mo bang padalhan ng mga tao para asikasuhin siya? Ano? Huwag kang gagalaw diyan. Pupunta ako diyan. Mr. Newman BA001, ano ang problema? Ano ang ginagawa ng seguridad? Hindi mo ba napansin na may pumasok sa tanggapan ng chairman? May pumasok ng walang paalam sa tanggapan ng chairman? Nagbibiro ka, Mr. Newman. Ngayon ang malaking araw kung saan bumabalik si Mr. Lawson sa kumpanya. Ang seguridad ay naka-high alert. Imposibleng makapasok ang sino man ng palihim. Mali ka siguro. Huwag mo nang isipin iyan. Ikaw pumunta at tipunin ang lahat mula sa security department. Ngayon ay ang pagbabalik ni Mr. Lawson. Hindi natin maaaring magkaroon ng kahit isang pagkakamali. Tama. Ang director ng investment department, Mr. Newman, ay darating na. Charles, hinahanap mo talaga ito. Kaya huwag mong sisihin kami. Charles, kung aaminin mo ang mga pagkakamali mo at hihingi ng kapatawaran sa akin, baka ako'y magbigay ng ilang mabubuting salita at patawarin ka. Kung hindi, pagdating ni Mr. Newman, Kahit asawa kita, hindi kita kayang iligtas. Sa tingin mo may utang akong paghingi ng tawad sa'yo? Karapat dapat ka ba? Tigil. Ginoong Newman, nandito ka na. Ano ang nangyayari dito? Ginoong Newman ang walang ingat na foo. Pumasok ng walang paalam. Opisina ng tagapangulo. Mangyaring asikasuhin mo siya. Charles, binibigyan kita ng isa pang huling pagkakataon. Malapit na ang iyong katapusan at nag-aarte ka pa ng isang drama. Humingi ka na paumanhin ngayon. Ginoong Newman ito ang tao na nangahas. Na pumasok ng walang paalam sa opisina ng tagapangulo at gumawa ng peking kontrata ng Skycorp, hindi mo dapat siya pabayaang makalusot dito. Sinabi mo na gumawa siya ng peking kontrata sa pamumuhunan? Tama iyan, Ginoong Newman. Ang taong ito ay aking asawa. Gayunpaman siya ay mababaw at naghahanap ng mali sa lahat. Malinaw na alam niya. Nandito ako upang pumirma ng kontrata sa tagapangulo ng Skycorp. Ngunit sinadya niyang pumasok ng palihim at lumikha ng gulo sa isang hindi pagkakaunawaan. Gumawa rin siya ng peking kontrata sa pamumuhunan. Heto, tingnan mo. Charles, alam ko, nagagalit ka dahil ang iyong asawa ay nagdadalang tao ng aking anak. Ngunit kahit gaano ka nagagalit, kailangan mo pa rin pigilan ito. Isa ka lang talo. Sa huli, Sige, maghintay tayo at tingnan. Ginoong Newman, nabasa mo na ang kontrata. May sasabihin ka? Charles, bantayan mo ang iyong tono kapag nagsasalita ka. Ganyan ba ang paraan ng pagsasalita mo kay Ginoong Newman? Ginoong Newman, kahit na siya ang aking asawa, hindi mo kailangang magpakita sa kanya ng anumang pagpapaubaya. Dahil sa akin, ang taong ito ay nangahas na gumawa ng pekeng kontrata sa pamumuhunan mula sa Skycorp. Gawin mo ang anumang kailangan mong gawin. Kahit na nangangahulugan itong
ang kanyang mga binti. Sa tingin ko, ikaw ang dapat na mabalian ng binti. G. Newman, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na itong hampas lupa ang pumalsibika sa kontrata. Hampas lupa. Ito ay isang balidong kontrata. Ano? Ang kontrata sa pamumuhunan na to ay tunay? G. Newman siya ay isang talunan lamang. Para niya nagawang magkaroon ng tunay na kontrata. Hindi ako naniniwala. Pinagdudahan mo ba ako? Sino ka ba para mag-isip ng ganyan? Sa palagay mo ba ay magkakamali ako sa kontrata sa pamumuhunan ng Skycorp? Charles, saan sa mundo mo nakuha? Ang kontrata sa pamumuhunan na ito? Siya ang tumulong sa iyo upang maipinal ang mga kasunduang ito. Tumulong siya sa akin? Paano yan posible? Isang talunan lang siya. Nagawaing bahay lang ang kayang gawin. May kakayahan ba siya? Hindi ba silan ang nag-ayos ng kontratang ito? Ito ba ang sinabi niya sa iyo? Kahit hindi silan, tiyak na hindi si Charles. Bakit siya? Bakit? Dahil bulag ka sa katotohanan, may ideya ka ba kung gaano karami ang kanyang isinakripisyo para sa iyo sa mga nakaraang taon? Nagsakripisyo siya para sa akin? Kung ang paglalaba at pagluluto, may umayo ay ituturing na sakripisyo. Ang pagkuha ng katulong ay mas matalinong pagpili. Ikaw, Charles, tayong dalawa ay ikinasal na ng 3 taon. Ngunit hindi ko napagtanto na ikaw ay magaling sa pagtatago ng mga bagay. Ginamit mo pa ang aking pangalan para makalapit kay G. Newman. Sa palagay mo ba, may naabot ka na? Kaunting magagandang salita lang ang nasabi ni G. Newman para sa'yo dahil sinasamahan niya ako. Tigilan mo ang pag-iisip na ikaw ay malaking bagay. Sabihin mo sa akin, lihim mo bang nagmakaawa kay G. Newman? Natulungan ka upang maibalik mo ako? Hayaan mong sabihin ko sa'yo habang mas pinagpapatuloy mo to. Lalo kitang nasusuklaman. Ako? Nagtatago ng mga bagay? Sa tingin mo ginagamit ko ang pangalan mo? Kasal na tayo ng 3 taon. Pero kailan mo ba ako naunawaan ng tunay? Inilaan ko ang lahat ng pagsisikap ko para sa iyo. Pero ikaw, ganito ka ba magtrato sa akin? Wala akong pakialam kung paano mo ginamit ang pangalan ko para humingi ng tulong kay Ginong bagong lalaki. Ngunit sa paraan ng iyong pagkukubli ng mga bagay. Sa akin, ang iyong asawa, sa lahat ng mga taong ito, tuso at taksil ka talagang tao. Bakit ko ba ikinasal sa'yo? Sige. Yamang determinado ka ng magdiborsyo. Narito, pirmahan mo ito. Sign pirmahan mo ito. Charles, naging magalang ako sa iyo. Paano mo ako ipagkanulo sa ganitong sitwasyon? Kahit na ang kontratang ito ay hindi inayos ni Ian. Hindi maaaring ikaw ang may gawa nito. Para lang malaman mo, tumawag sa akin si Kara kahapon at sinabing ang tagapangulo, ang personal na humahawak ng aking mga usapin sa pamumuhunan ngayon. Ngayon, Miom Ayo, sa ibang salita, dahil nakita niya ang aking halaga. Kaya binigyan niya ako ng pagkakataong ito. At, ano ka? Talaga? Ruby, Nawawala ka na sa isip mo. Sa tingin mo sa paglapit kay G. Newman, iisipin ko ng mas mataas tungkol sa'yo? Makinig ka, kumpara kailan. Ikaw ay walang iba kundi isang piraso. Anong basura? Kung hindi dahil sa'yo, na nag-aalaga sa akin ng 3 taon, hindi ko kahit titingin sa direksyon. Iyong, G. Newman, marahil hindi mo narinig. Ngunit itong talunan ay tumitingin kay Ruby ng 3 taon. Tulad ng isang tapat na alalay, kung malalaman ng tagapangulo na tumutulong ka sa kanya ngayon, tiyak niyang isisisi sa iyo. Paano kung ganito, Charles? Palalayain kita ngayon bilang paggalang para kay G. Newman. Hindi kita pahihirapan. Bumaba ka lang sa iyong tuhod. Humingi ng tawad kay Ruby. Sumamo sa kanya pagkatapos ay umuwi ka at maghintay na asikasuhin kanya. Kakalimutan namin ang tungkol dito sa ngayon. Gusto mo akong lumuhod? Sino ka sa palagay mo? sila na'y gumawa ng mga bagay na mas madali para sa'yo. Huwag kang ganoong walang utang na loob. Sino siya? Anong karapatan niyang mag-alok sa akin ng paraan? Dahil lamang siya'y ama ng aking anak at ang aking magiging asawa. Ipinag-uutos ko sa'yo na humingi ng tawad kailan sa sandaling ito o makikipaghiwalay ako sa'yo. Tingnan natin kung paano ka mabubuhay nang wala ko. Asawa mo? Ama ng iyong anak? Wow! Napakabuti. Ruby, hindi ka na nagkukunwari, hindi ba? Ang mga tao ay palaging magsisikap para sa mas mataas na posisyon. 3 taon ng pag-aasawa ay naging ang pinakamalaking pabor na maibibigay ko. Ano pa kaya ang maaari mong gusto? Ano ang napakahirap tungkol sa pagyuko at paghingi ng kapatawaran nilan? May Ayo? Sige, Ruby. Pagkatapos, huwag mong pagsisihan. Caleb, kanselahin ang kanyang deal at putulin ang lahat ng kooperasyon sa kanya. Ha? Charles, sa tingin ko nababaliw ka na. Bakit mo naiisip na nasa posisyon ka? Nautusan si Mr. Newman? Ikaw ang magkakansela ng pakikitungo ko at puputulin ang lahat ng pakikipagtulungan sa akin? Ang yabang mo naman, di ba? Dahil lamang si Mr. Newman ay nagsalita ng inang salita para sa'yo. Akala mo talaga espesyal ka na, di ba? Sinasabi ko sa'yo, ang pakikitungo ay binigay ng chairman ng Skycorp. Akala mo makakansela ka nito dahil lang sa sinabi mo? Tama? Kapag sinabi kong kanselahin, kakanselahin ito. Hindi lang ikakansela ang pakikitungo, kundi puputulin ko rin ang lahat ng kooperasyon sa'yo. Hindi ka ba nababahala
na ang malalaking salita mo'y babalik sa'yo? Ang mga negosyante kong kasosyo ay naging mahalagang bahagi ng aking kumpanya. At salamat sa taon ng aking masipag na pagtatrabaho. Sino ka para ipawalang bisa? Ang aking mga pakikipagtulungan? Dahil lamang ako si Charles Lawson, hindi sila maglalakas loob. Napasubalian ang salita ko. Charles, akala mo makakaangat ka sa sarili mo dahil lang si Mr. Newman ay nagsabi ng ilang magandang salita para sa iyo. Uulitin ko, ang pakikitungo ni Ruby ay direktang utos. Mula sa chairman at si Kiara mismo ang nag-announce nito. Walang makakansela sa pakikitungo, M1 Omno. Maliban na lang kung sinabi ng chairman ganoon. Caleb, ano pang hinihintay mo? Sinabi kong kanselahin ang pakikitungo niya at putulin ang lahat ng kooperasyon sa kanya. Narinig mo ba ako? Opo. Gagawan ko ito kaagad. Mio mo. Ikalat ang salita. Kanselahin ang pakikitungo kay Ruby Lane kaagad at ipaalam. Sa lahat ng kasosyo na tapusin, ang lahat ng kooperasyon sa kanya kaagad. Mr. Newman, bakit mo sinusunod ang mga utos nitong loser? Kaya, imbes na si Mr. Lawson, dapat naming paniwalaan ang salita mo. Mr. Lawson, Mr. Newman, Mio maayaw. Isa lang siyang walang kwentang loser na marunong lang gumawa ng gawaing bahay. Hindi ko nga siya inupahan para magtrabaho sa kumpanya ko. hindi mo kailangang maging magalang sa kanya. Hindi kailangang maging magalang? Ruby, naging magalang ako sa'yo dito. Mio, Mr. Newman. Mio, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin ay, ikaw ay ganap na wala kung wala. Si Mr. Lawson. G. Newman, anong klaseng pabor ang inialok niya sa iyo? Hindi ka ba nag-aalala na ang chairman ay magagalit kung patuloy kang susunod sa kanyang mga utos? Ano? Nanggugulo ka ba sa akin? Charles, akala mo talaga? Sa suporta ni Caleb hindi ko magagawa. Kahit ano sa'yo ha. Binabalaan kita. Isang tawag lang ang kailangan. Kay Kiara, ikaw at ikaw, Caleb Newman. Ay tapos na. Mio, Mio. Ruby, hayaan mo kung bigyan ka ng ilang iyo payo. Huwag mong isipin ng masyadong mataas ang iyong sarili. O ikaw ay magwawakas na mukhang kahabag-habag. Ikaw. Hoy! Ruby, ano ang nangyayari? Bakit sinusunod ni Caleb ang mga utos ni Charles ng napakadali? Paano ko malalaman? No mo? Ano ang nangyayari? Magsalita. Beveland Lane, masama ito. May problema. Ang aming mga kasosyo ay nangangailangan na kanselahin ang kanilang mga kontrata at sila ay gumagawa ng gulo. Kailangan mong bumalik ngayon. Ano? G. Lawson na asikaso na ang lahat. Lahat ng kasosyo ay nagwakas na ang kanilang pakikipagtulungan kay Ruby. Ano ang dapat nating gawin susunod? Ang gumagawa ng kaguluhan ay babalik sa kanya. Pabayaan mo siya. Hindi ba yon si Kiara? Bakit niya itinatrato si Charles nang may ganoong respeto? Binubuksan pa niya ang pinto para sa kanya. Kiara? Sigurado ka? Kiara ay isang malapit na tagapagtanggol ng chairman. Bakit siya magbubukas is 11 hours ng pinto para sa isang talunan tulad ni Charles? Sige, kalimutan mo muna si Charles sa ngayon. Tara na! Umuwi na tayo, okay? Ginoong Lawson Ma'am Lawson ay nakabalik. Sinabi niyang gusto niya na ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama mo. Ano ang iyong? May problema siya sa akin at kay Ruby. Noong magkasama kami dati, maaari ko siyang bayaran. Ngayong nakabalik na siya. Gusto ko sa iyo na kansilahin ang kasal at palitang ito ng kapistahan sa kaarawan ng aking ina. Ang listahan ng mga bisita ay nananatiling pareho. Mahilig siya sa mga pagtitipon. Nais kong pasayahin siya. Nakuha ko, Ginoong Lawson. Ito ang kasunduan kapag hihiwalay ni Ginoong Finch. Gamit ang ebidensya na nasa kamay X. X, sabihin mo lang, at si Ruby ay aalis. Nang walang dala. Mabuti. Yamaw ayaw niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Tutulungan namin siya na ingatan ito. Ginoong Finch. Iniutos ni Ginoong Lawson HRH na ang dignidad ni Ruby ay mapanatili. Ruby, binabalaan kita. Kung hindi mo ire-refund ang pera ngayong araw, magkakampanya ako sa lahat para boycottin at i-blacklist ka. Mr. Zeller, huwag mong gawin ito. Nagkaintindihan naman tayo sa ating partnership, di ba? Nagkaintindihan lang? Ruby, akala mo talaga, ikaw ang magaling, di ba? Magiging totoo ako sa'yo. Mr. Cooper kung hindi dahil. Mr. Cooper sa reputasyon ng asawa mo. Ano bang nagpapakalaki sa maliit mong kumpanyang mag-akalang may kwalifikasyon para makipagtulungan sa amin? Nagbibiro ka siguro, Mr. Cooper. Si Charles ay isa lang, asawang lalaking nasa bahay lang. Paano niya magagawang magkaroon ng sapat na impluensya para makipagtulungan ka sa akin? Wala ka. Talagang malay. Kung ganoon ang sitwasyon, wala nang ibang masasabi pa. Gusto kong makita na na-refund ang pera. Sa loob ng isang oras. Kung hindi, sisiguraduhin namin na ma-blacklist ka. Mamiyo, mga ginoo, Mio mo, pag-usapan natin ito, okay? Wala tayong anuman na pag-usapan. Tara na. Sang-ayon. G. Zeller. Charles? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Huminahon ka. Ruby, hindi mo ba naiisip na kakaiba ang buong sitwasyon ito? Anong ibig mong sabihin? Pag-isipan mo, tiyak na si Charles, ginamit niya ang kanyang posisyon bilang asawa mo at nagsabuatan sa kanila para pagbintangan ka.
Ang tatlong iyon, hindi sana siniraan ka. Kung wala lang, makukuhang benepisyo para sa kanila, talagang ginagawa niya ito para makaganti sa iyo dahil ipinanganak mo ang anak ko. Ang ginawa ko lang ay magkaroon ng anak sa'yo. Anong malaking kasalanan dun? Anong klaseng lalaki? Ang magpapakakitid ng isip? Kailangan pa ba niya na magtanim ng galit? Laban sa akin ng ganito? Ang kapal na mukha ng taong ito. Tatawagan ko siya ngayon at sasabihin na pumarito siya. Huwag mo nang abalahin iyan. Hindi ka matatanggap ni G. Lawson. Sino ka? Ako ang abogado ni G. Lawson. Narito ako upang ipaalam sa iyo na ikaw ay inalisan ng lahat ng iyong ari-arian, agaran. Nababaluhan na ba? Si Charles ay isa lamang walang kwentang lalaki na nabubuhay sa akin. Sino siya para i-freeze ang aking assets? Miss Lane, mukhang sinira ka ni G. Lawson ng labis. Kaya nakalimutan mo na kung sino ka talaga. Naalala mo ba kung gaano karami ang kanyang naiambag sa pagbuo ng iyong kumpanya sa kung ano ito ngayon? Hoy, hayaan mong linawin ko ang isang bagay. Itinayo ni Ruby ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap. Ano ang kanyang kinalaman doon? Oh, talaga? Kung wala ang puhunang pondo ni G. Lawson, magagawa kaya niya at ang kanyang kumpanya na umabot sa kinaroroonan nila ngayon? Magsisimula ka na bang maghalungkat ng lumang dumi ngayon? Ang tunay na lalaki ay hindi magmamaliit ng ganito. Nasaan si Charles? Sabihin mo sa kanyang pumunta rito. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatan? Napalayasin ako ng walang dala? Ang bahay at kotse ay pawang nakapangalan sa akin. Kahit maghihiwalay tayo, siya ang dapat nalalabas na walang dala. Miss Lane, ang bahay at kotse ay maaaring nakapangalan sa iyo. Ngunit si G. Lawson ang nagbayad para sa lahat ng ito at ikaw ang unang nagkanulo sa kanya. Si G. Lawson ay naging mapagbigay na sa pagpapaalis sa iyo. Si Charles ang nagbayad para sa mga iyon? Ruby, totoo ba ito? Ayaw. Iyo. Paano naging napakayaman si Charles? Hindi kailanman nagkulang sa pera si G. Lawson. Nagpakumbaba siya upang gampanan ng papel ng isang mapagmahal na partner upang protektahan lamang ang kanyang marupok na ego. Ngunit sa halip na maging nagpapasalamat, ikaw, Miss Lane, ay itinuring lahat bilang karapatan mo. Nasabi ko na ang lahat. Ikaw na ang bahala ngayon. Ikaw, Maaari na kayong bumalik ngayon. Ay pupunta para kunin ang regalo sa kaarawan ng aking ina. Ginoong Lawson. Narito ang mga bulaklak para kay Ginoong Lawson. At ang kotse na ito ay para sa inyong paggamit. Palaging maasikaso. Sige, maaari na kayong bumalik sa trabaho ngayon. Ruby, ano ang tungkol kay Charles na napakayaman? mayaman? Hindi nga, ang ginawa lang niya ay magmana ng isang negosyo ng pamilya. Ito lahat ay pera ng kanyang mga magulang. At kahit gaano siya kayaman, ito siya pa rin ay isang sipsip para sa akin. Bukod dito, hindi siya maaaring maging kasing yaman, kagaya ng tagapangulo ng Skycorp. Hindi ako makapaniwala sa walang kwentang piraso ng tae na iyon. Ay nagtatago ng lahat ng ito. Kaya pala ang tatlong CEO na iyon ay tumalikod sa iyo. Tiyak na gumamit siya ng impluensya. Lahat ng kanyang ginagawa ay para lamang maghiganti sa akin. Gusto niyang ako ay yumuko sa kanya. Ngunit hindi iyon mangyayari. Kaya ano ngayon? Ang mga CEO na iyon ay hindi mukhang nagbibiro sila. Ruby, nauubos na ang oras para sa atin. Huwag mag-alala sa kung gaano siya kasipsip si Charles. Ang kailangan ko lang gawin ay magsalita ng matamis. At siya ay darating gumagapang na babalik kasama ang mga CEO na yon. Sino sa palagay niya siya? Nagwawala sa akin ng ganito? Hanapin natin siya. Ang kailangan ko lang gawin ay magpalambing sa kanya ng kaunti. At baka kumindat pa ako. Pagkatapos, magsusumama siyang bumalik. Sa akin parang isang kabag-habag na sipsip. Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa kotse ko? Ikaw ba, si Miss Ruby Line? Galing ako sa korte na iproseso na namin ang divorce filing ng asawa mo. Ang divorce filing ng asawa mo. Ayon sa usos, kinukumpiska ang kotse na ito ay sinsekwesta bilang asset. Ano? Gagawin. Aim mo talaga to, Charles. Sa huli! Pareho pa rin siyang kabag-habag na sipsip. Ruby, ano ang sinusubukan ni Charles dito? Hindi ba halata na kasabot siya? Sinusubukan niya akong pasukuin. Pero sa parehong panahon, nagtatago siya para bumili ng bulaklak para makiusap sa akin. Nakakahiya. Halika, tara. Ipapakita ko sa kanya kung sino ang boss dito. Huwag kang mag-alala, nanay. Naayos ko na ang lugar. Para sa birthday party ngayong gabi. Meron pa akong espesyal na regalo para sa'yo. At ilang bulaklak. Sige, mamaya na, nanay. Peta, prangga ba yan? Tingnan mo to, Ruby. Wow, iya 66666. Beta? Charles, binili mo ba tong prangka? Oo. Bakit? Kaya pala ang kotse ko. Ay, Tino, gusto mo akong bigyan ng sorpresa ng bagong kotse, di ba? Sige, papatawarin kita sa lahat. Dahil sa kotse na ito, ibigay mo ang susi. Ano ba yung tingin mo? Ruby, pwede bang tigilan mo ang pagiging ang yabang mo? Kailan ko sinabing ang kotse na ito
ay para sa iyo? Kung hindi para sa akin, para kanino pa ba? At bumili ka pa ng bulaklak, hindi ka ba magsasorry? Sinabi ko na patatawarin kita kung ibibigay mo sa akin ang kotse. Bakit ka pa nagpapahirap? Bigyan ka ng sorpresang kotse, bilhan ka ng bulaklak, magsusorry sa'yo? Ruby, bakit mo inakalang lahat gito ay para sa'yo? Sige, tigilan mo na ang pagpapanggap. Una, gumamit ka ng koneksyon para pilitin ako ng mga negosyante kong kasosyo. Pagkatapos, hinatakitan mo ako ng diborsyo. Hindi ba lahat ito ay para lamang? Ipagkumbabat humingi ako ng tawad? Mabuti. Hihingi ako ng tawad. Patawad! Masaya ka na? Sa totoo lang, akala mo ba napakialam ko sa paghingi mo ng tawad? Tapos na tayo, Ruby. Gawin mo ang anumang gusto mo. Huwag mo na lang ako gambalain. Ano ba, Charles? Maging totoo na tayo. May pera at kapangyarihan ka, ngunit handa ka maging asawang lalaki sa bahay para kay Ruby. Sa buong panahong ito, malinaw na hindi mo siya kayang bitawan. Kaya huwag kang magpanggap na wala ka na sa kanya. Nainggit ka lang sa akin at kay Ian, di ba? Ang iyong orgulyo ay nasugatan. Dahil dinadala ko ang kanyang anak. Naipaliwanag ko na sa'yo. Ginawa ko lang yon para mailigtas siya. Kaya, tigilan mo na ang paghawak sa iyong marupok na ego. Ano ang nakakatawa? Nasaktan ba kita? Hindi ka pa rin naamin, di ba? Sinabi ko sa'yo, Charles. Ipapatawad kita para sa kotse na to. Na ibibigay mo sa akin. Ibigay mo lang ang mga susi. Tapos ka na? Kung gayon, humarap ka sa akin. Labis na ako naging mapagbigay sa'yo, Charles. Humihingi na ako ng tawad. Ano pa ang gusto mo? Kung magpapatuloy ka pa, sumusumpa ako. Hindi kita kakausapin sa loob ng isang buwan. Tingnan natin kung sino ang mauuna magpasensya. Hindi mo ko kakausapin ng isang buwan? Magaling yan. Ikaw at ikaw. Mangyaring huwag mo akong patawarin kailanman. Gusto kong makita kung sino ang magmamakaawa na kaluhod sa huli. Ano ba ang problema mo, Charles? Akala mo ba mas papansinin kita kung galitin mo ako? Baliw ka. Ano ba ang pinagsasabi mo, Ruby? Huwag kang mapanggap na walang alam. Sa harap ko, Charles, alam ko ang iniisip mo. Nahihiya ka lang. Naumurong dahil nandito si Ian, di ba? Sige, sabihin ko sa'yo. Tigil mo na ang pagpapanggap. Dapat niya ako magpa-check up ngayon. Bakit hindi mo ako dalhin doon? Gamit ang kotse na to. Tama si Ruby. Huwag kang mag-abala na mahiya dahil sa akin. Ang marupok mong pagmamataas ay walang kahulugan kahit ano sa amin. Banal na tae. Ang kotseng ito. Ruby. Ang manibela at katad. Kamangha-mangga. Gusto mo ba? Kung gayon, iyon na. Magamit mo to para sunduin at ihatid ako sa trabaho. Pwede ba yun? Paano kung si Charles ay hindi pumayag dyan? Sino bang nagbigay sa kanya ng karapatang tumutol? Mabuti nga ako tumatanggap ng kotseng ito mula sa kanya. Akin na ang kotse. Pero hindi pa tapos ang isyu ng kolaborasyon. Mas mabuting tawagan mo ang mga CEOs na yun at sabihin mo sa kanila na huwag bawiin ang aming mga kasunduan. Kung aayusin mo rin yun, patatawarin kita. Nakikita mo? Ang mga tanga ay laging magiging tanga. Ang kailangan ko lang gawin ay magpakasweet ng kaunti at bigyan siya ng konting atensyon. At siya'y gumagapang na parang mabuting bata. Charles, ano ang ginagawa mo? Ang kapal ng mukha mong itulak silan? Ako? Humingi ng tawad sa kanya? Karapat-dapat ba siya? Sinasabi ko sa iyo ngayon, Ruby. Tigilan mo ang pag-iisip na ikaw ang sentro ng mundo. Masyado akong naging mapagbigay sa'yo. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako. Anong ganoon? Uulitin ko na lang. Humingi ka ng tawad kailan ngayon. At sinabi kong hindi ako. Tumabi ka. Ang kapal ng mukha mong itulak ako. Ang lakas ng loob mo, Charles. Ito na ang huling babala mo, Charles. Kung aalis ka gamit ang kotse na yun, hindi na kita gugulitin kailanman. Kahit ang pagmamakaawa, ay hindi na ito magiging epektibo. Charles, bumalik ka rito. Ruby, anong problema? Ang baby ba ito? Charles, gago yang yun. Kasalanan niya lahat ito. Tara na, sa ospital muna. Ano to? Isang booking para sa bulwagan ng kasal. Sa Celeste Hotel? Coco, Kes, anong reservation ay sa ngalan ni Charles? Bakit siya magbabook ng bulwagan ng kasal? Oh, alam ko na. Bukas ay aming unang anibersaryo. Sinabi ko sa kanya pwede tayong magkaroon ng maayos na kasal sa ating anibersaryo. Kasal? Kaya pala. Nagtataka ako kung bakit siya'y sumasalungat sa akin itong nakaraan. Malamang sinusubukan niya. Akong magulat sa pamamagitan ng pagpapakita sa akin ng ibang pagkatao niya. Ang isang simp ay mananatiling simp. Pero ngayon, lampas na talaga siya sa linya. Sisiguraduhin kong luluhod siya at hihingi ng aking kapatawaran sa kasal. G. Lawson, mayroon akong sasabihin. Kailangan kong iulat sa inyo. Ano iyon? Si Luis Allen nahain ng ilalim ng lupa sa Jans. Or, gustong makipagpalit ng bulwagan ng handaan sa inyo. Magpapalit ng bulwagan? Bakit? Ikakasal ang kanyang anak na babae. Nakareserba siya sa mas marangyang Nimbus Hall. Ngunit nang malaman niya na nagdaraos sa'yo ng isang handaan sa kaarawan para kay Beef Flap Meloson, ayaw niyang maungusan kayo. Kaya't siya ay tahasang humiling ng pagpapalit. Sinabi niyang ayos lang sa kanya ang mas maliit na Maple Hall. Maalalahanin talaga si Luis. Well, dahil siya ang humiling,
Palitan mo na. Kung gayon din maghanda ng isang bagay na marangya para sa kanya. Sa ngalan ng aking ina. At Opo, G. Lawson. May isa pang bagay, ang mga negosyong kasosyo ni Beef Lane ay sama-samang isasampa ng kaso sa kanya. Ang kanyang kumpanya ay ganap na isasara pagdating ng gabi. Lahat ng inyong pinagsamang ari-arian ng mag-asawa ay nakaimbak. Ano ang dapat nating gawing susunod na hakbang? ay puso lamang sila ng naaayon. Huwag mo siyang alalahanin. Panahon na. Tara na sa handaan. Dumating na dapat ang nanay ko. Oo, sir. Ruby, nandito na tayo. Bayaran mo na. Ano ba ang pagmamadali? Parang hindi ka naman namin babayaran. Wala akong natanggap kahit isang kusing. Hindi mo naman tinatakasan ng bayarin, di ba? Ruby, anong nangyayari? Tanginang Charles ng gusto. Gusto niya akong bigyan ng sorpresa ng gusto. Kaya niya kinain ang account ko. Tigilan mo yan. $85 lang ito. Huwag kang sumakay ng taxi kung hindi ka makakabayad. Huwag mo akong madaliin. Anong hinihintay mo? Bayaran mo siya. $85? Ang mahal naman. Bilisan mo. Anong meron sa drama? Pita, Kalimutan mo na. Pagdating natin, pag-uusapan natin ito ng maayos kay Charles. Tayo na. Ito na nga. Maple Hall. Medyo napakaraming handa ni Charles. Sa palagay mo? Halatang halata gumastos siya ng malaki. Charles, kailangan kitang nakaluhod. Namamakaawa sa akin para patawarin kita. Sa ilalim ng aking mga paa sa lalong madaling panahon. Wow! Medyo marami ang inihanda ni Charles. Hindi ba sa tingin mo? Halata naman. Malaki ang ginastos niya. Gayunman, hindi ko siya palalampasin ng madali. Gusto kong siya'y makiusap nang nakaluhod para sa aking kapatawaran. At aminin sa harap ng lahat na siya ay isang sim para sa akin. Hoy! Ano ang ginagawa mo? Sino ang nagsabi sa iyong dalhin? Ang mga bouquet na to? Pitang ina, ang pangit na mga ito. Alisin niyo! Paumanhin, binibini. Sino po kayo? Bulag ka ba? Siya ang bituin. Ng palabas. Ang nobya mismo. Ilabas niyo sila rito ngayon din. Gusto ko ng modernong kasal. Tingnan mo ang gusot na to. Ano ba talaga ang mga ito? Napakabadoy nito kaya katawa-tawa na. Tanggalin ang lahat at gawin muli ito. Kumusta, Binibini? Kay mayroon bang anuman na maitutulong ko sa'yo? Ikaw ay dapat ang taong namamahala, di ba? Tama yan, 058. Ako ang responsable ng mga kasal dito. Ako rin ang supervisor ng hotel. Perpekto yan. Tanggalin ang lahat. At palitan ang mga ito ng makabagong dekorasyon. Palitan ng lahat? Binibini, maaari ko bang malaman kung sino kayo? Paano kayo nagtatrabaho dito? Walang nagsabi sa'yo kung sino ako? Well, hindi. Kung wala nang iba pang mga tanong, mangyaring umalis kayo. At huwag abalahin ang aming mga tauhan. Hindi ba ninyo alam, kasalan ng GNN? Lane ngayong araw? Sa palagay ninyo ba ang kasalan ay maaaring magpatuloy ng walang nobya? Kasalan ng gaeng-neng. Hoy! Ano naman? Ang problema ninyo? Hindi ba ninyo maintindihan? Gusto niya na baguhin ang lahat. Magpatuloy kayo. Ngayon. Lahat. Tumigil. Sino ang humiling ng mga dekorasyong ito? Gusto ko ng modernong kasalan. Tanggalin ninyo ang lahat. At baguhin ito ngayon. Ginang, sigurado po ba kayo? Kami ay inatasan na gumawa ng istilong tradisyonal. Pero kayo, Ang dami ninyong salita. Ano pa ang hinihintay ninyo? Magagawa ba ninyo to? Kung hindi, umalis kayo. Hahanap ako ng ibang kupunan. Ginang, ito ay kasalan ni Ginang, Alan. Kung kayo ay magkakagulo, kukunin ko ang mga guwardiya. Sino si Gnang? Alan? Si Charles Lawson ang nagbook ng bulwagan na ito. Charles Lawson? Ibig niyong sabihin ay si G. Lawson? Pero, Walang pero-pero. Ito ang aking kasalan. At ako ang gumagawa ng mga patakaran. G. Lawson, hindi ko inakala na ang kasal ng anak kong babae ay magiging sa parehong araw ng kaarawan ng iyong ina. Ito ay isang malaking karangalan. Well, iyan ay talagang magalang mo, Luis. Gusto kitang pasalamatan sa pagpapagamit sa akin ng mas marangyang Nimbus Hall. Oh my! Walang anuman yan, G. Lawson. Ikinagagalak ko na makatulong sa'yo. Oh, tama. Dapat dumating na si Dem Lawson sa lalong madaling panahon. Huwag na kitang aabalahin pa. Kapag tapos na ang kasal, dadalawin ko ng personal para ibigay kay Dum Lawson ang aking pagbati. Mahusay. Huwag mong kalimutan na dalhin ang regalo kay Luis. Magkita na lang tayo mamaya. Oo, magkita tayo. Sige, tama na yan. Yamang hindi ka yata gumagalaw. Kunin mo ako. Ang iyong manager. TN1251 EBA. SA ang iyong manager. Itapon. Ang mga bulaklak na ito. Binibining Alan, may problema tayo. Ano? Hintayin mo ako. Paparating na ako. Umalis ka riyan. Tumabi ka riyan.
Paano kayo nakakatrabaho mga mababagal? Tagal niyo bago nakinig! Kung hindi mo, makikinig. Lumayo ka sa paningin ko. Tumigil ka diyan. Sino ka? At bakit mo sinisira ang kasal ko? Ako dapat ang nagtatanong yan. Bakit ka nakabihis ng nobya sa kasal ko? Kasal mo? Loko ka ba? Kasal ko ito? Ruby, bakit parang may masamang pangitain ako dito? Sa palagay mo ba, siya ay kabit ni Charles? Ano? Si Charles hindi ikakasal ng ibang babae. Di ba? Kalokohan yan. Sip-sip niya ako. Paano siya maglalakas loob magpakasal ng iba? Ruby, kumalma ka. Pag-isipan mo. Yangge, kuna si Charles hindi nagplano para magpasaya sa'yo. Ninoloko ka lang niya. Bakit pa niya tutukuyin ang kumpanya mo? Maghain ng diborsyo at gusto ka umalis ng walang dala? Ano? Huling beses ko nasasabihin. Umalis ka sa kasal ko. O hindi ako magpapakabait. Hayaan mong tanungin kita. Kilala mo ba si Charles Lawson? Charles Lawson? Hindi ba siya ang prinsipe ng Jan, oh? Siyempre, kilala ko. Sino ka? Wow! So, kilala nga niya si Charles. Mukhang tama ako tungkol dito. Si Charles ay nandaya sa iyo. Sa iyong likuran. Well, Charles. Kaya pala iba ang trato mo sa akin. Nakahanap ka ng bagong babae. Labis kitang pinahalagahan. Gusto mo akong iwan at magpakasal sa ibang babae? Hindi sa panahon ko. Puta kang mga ngalunya ka. Papatayin kita. Anong lakas ng loob mong nakawin ng lalaki ko? Walang hiya kang puta ka. Ano ang problema mo? Pakawalan ka? Nasaan si Charles? Dalhin mo siya rito para makita ko. Anong lakas ng loob niyang pakasalan ka? Sa aking likuran? Kailangan kong mapaluhod siya at magpaliwanag sa akin. Ma'am, sa palagay ko nagkakamali po kayo. Ang ikakasal kay Miss Allen ay hindi si Mr. Lawson. Hindi mo kailangan tulungan siya. Lantad na ang katotohanan. Wala nang ibang paliwanag. Tiyak na lilitaw ni Ruby sa katotohanan. Anito. Si Ruby ay nakakarating sa kaibuturan nito. Lahat, tingnan ninyo. Itong bruhay naglalakas loob. Naagawin ng lalaki ko sa akin. At ngayon siya ay nagdaraos ng kasal dito. Lahat. Hindi ba ninyo iniisip na siya ay isang bruha? Iyan ang nakukuha mo sa pangakit sa lalaki ng iba? Kung saan ako nanggaling, ilalagay ka nila sa hawla ng aso. Pakawalan mo ako. Sabi ko, hindi ako magpapakasal, Charles. Ano? Natatakot ka bang aminin ito ngayon? Anong bruha? Pupunta ako upang ibunyag ka. At ipaalam sa lahat kung gaano ka kabruha. Sa pagnanakaw ng lalaki ko. Pigilan siya. Pakawalan. Pakawalan mo ako. Pumili ng magandang regalo para kay G. Lawson. Ngayon ay kaarawan ng kanyang inahandaan. Maaari lamang magnais ng pagkakataon upang mapakinabangan ang koneksyong ito. Hindi natin dapat sayangin ang ating pagkakataon. Maasahan ninyo, sir. Naiayos na namin ito. Ito'y magiging handa para sa inyo pagkatapos ng kasal. Hindi kami bibigo sa inyo. Si Charles ay maaaring hindi aking pipiliin. Ngunit siya pa rin ang aking simpe. Siya ay maaari lamang magwagayway ng buntot. Sa akin, dapat sana'y nanatili ka sa iyong linya. Tigil mo yan. Tumigil ka. Ruby, ayos ka lang? Irog, nasaktan ka ba? Gaano ka kakangahasang itulak si Ruby? Gusto mo bang mamatay? Anong pinagsasabi mo? Sino ang gusto nang mamatay? Sino ka? Ako ang kanyang ama. Bakit mo hinampas ang anak ko? Siya ay isang kalaguyo. Sa palagay mo ba hindi niya ito nararapat? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo? Ano? Mali ba ako? Ito'y aking kasal. Bakit siya nakabihis? Bilang nobya? Kung hindi siya ang kalaguyo, sino nga ba? Nararapat lamang siyang bugbugin. Ikaw. Tay, ano? Ano ang nangyayari? Theo, di talagang isa kang tunay na lalaki. Binuntis ang babaeng ito. At gusto mo pa rin napakasalan ng anak ko. Sa palagay mo ba ay mas mabuti ka kaysa sa akin? Lewis Allen? Hari ng ilegal ng Janso. Ikaw si G. Allen? Tay, sa palagay ko ay nagkakamali ka. Hindi ko kilala ang babaeng ito. Hindi mo siya kilala? Sino ka? Bakit mo ginagawa ito sa akin? G. Allen, dapat mayroon pagkakamali. Hindi ba nagbook si Charles ng bulwagang ito? Tunay na nagbook. Si G. Lawson ang bulwagan ito. Ngunit siya'y pumalit kay G. Allen. Ang bulwagan ngayon ay para kay B. Flap Allen at G. Camden. Ano? Tatay, narinig mo sila. Hindi ko siya kilala. Ayos ka lang ba? B. Plast Allen. Nagkamali ako. Pagkakamali? Sinira mo ang kasal ko at binugbog mo ako. Pero sinasabi mo ito'y pagkakamali? Biba Allen, nagkaintindihan ka.
Paliin mo ang binti niya at sabihin mo sa kanya na ito'y pagkakamali rin. Opo, ma'am. G. Allen, Hindi. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Tatay, hindi tayo pwedeng pabayaan ito. Dapat pagbayarin natin ang babaeng ito sa kanyang ginawa. Ginoong Allen, may hindi pagkakaunawaan. Ako ang asawa ni Charles. Nagkamali ako dahil hindi ko alam. Ang pagpapalit. Binibining Allen, alam niyo buntis ako. Kaya, mangyaring maging mapagbigay at patawarin niyo ako. Asawa ka ni Ginong Lawson? Ginong Lawson? Oo. Ako ang kaniyang asawa. Kung hindi kayo naniniwala sa akin, maaari ko siyang tawagan at papuntahin siya rito. Tay, HX, huwag niyong pakinggan siya. Kailangan natin siyang turuan ng leksiyon. Kung talagang siya ang asawa ni Ginoong Lawson at buntis sa kaniyang anak, magiging mahirap ito. Maghintay po kayo habang ako ay tumatawag. Ginoong Lawson? Kakaiba iyan. Si Charles nga ay may katayuan. Ngunit hindi naman sa puntong na kahit si Ginoong Allen ay magiging magalang sa kanya. Maaari kayang mayroon siyang pambihirang pagkakakilanlan. Kung ganoon nga, ang aking kumpanya ay tataas ng husto dahil sa kung gaano siya kasipsip. Hindi ba ibig sabihin yan na magkakaroon din ako ng ganoong katayuan? Tulad ni Ginoong Allen? Opo, Ginoong Lawson, maghihintay ako sa inyo rito. Ginoong Allen sa paghuhusga. Mula sa inyong tono. Parang kayo ay napakagalang sa kaniya. Si Ginoong Lawson ang prinsipe ng Jan's Or. Siya ay mayaman at maimpluwensiya. Siyempre, iginagalang ko siya. Ano? Siya ang prinsipe ng Jan's or? Hindi mo alam? Dahil siya ang prinsipe ng Jan O at ako ang asawa niya. Hindi ba dapat kayo humingi ng tawad sa akin matapos ang inyong anak ay nanampal sa akin? Ano ang sinabi mo? Sabi ko gusto kong nakaluhod ang anak mo. Nagmamakaawa para sa akin kapatawaran. Kung hindi, pagdating dito ng asawa ko, hindi niya. Kayo palalampasin ng ganun lang. Ikaw, Paano naman ako? Ikaw ang unang nanakit sa akin at sinira mo ang binti ni Ian. dapat nating ayusin ito ng maayos. Sige, ayusin natin ito ng maayos pagdating ni Ginoong Lawson. Dito. Sige sa akin, pagdating ng sandaling iyon. Ihigit pa to, sa pagmamakaawa lang. Ganun ba? Charles, sakto ang dating. Pinagtripan nila ako at sinira pa ang binti ni Lan. Ipakita mo kung sino ang masusunod. Pinagtripan kanila at sinira. Ang binti niya? Eksakto. Tulungan mo kami agad. Potberry pa lamang sa kanila na. Hindi nila ako kakayanin. Hindi ko yan problema. Charles, baliw ka ba? Anong karapatan mong saktan ako? Sino ang nagbigay sa'yo ng karapatang iyon? Kung hindi lamang dahil sa sanggol na, iyong dinadala mas malala pa sana ito kaysa sa isang sampal lamang. Charles, alam mo ba ang iyong ginagawa? Humingi ka ng tawad sa akin. Oh, hindi kita kailanman. Mapapatawad. Ruby Lane, kawalang hiya mo naman. Kailangan mo ba akong patawarin? Ano? Sasaktan mo ba ako? Masyado yata akong naging mabait sa iyo. Charles, ano ang ginagawa mo? Pinagtripan nilang yung asawa. Sa halip na tulungan ako. Tumutulong ka sa kanila? Asawa? Mula nang ikaw ay magbuntis sa anak ng lalaking ito, tapos na tayo dahil ikaw ay hindi karapat-dapat. Sinabi ko sa'yo na ito ay para iligtas ang buhay ni Lan. Hindi mo ba? Tama na, Ruby. Iwasan mo ako sa mga detalye. Dilat mo ng mabuti ang iyong mga mata at tingnan mabuti. Siya nga ay may sakit, ngunit hindi ito leukemia. Ito ay sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Ruby, huwag mo siyang pagkatiwalaan. Huwag mo siyang pahintulutang lokohin ka. Gago? Oo, pag-usapan ng mga gago. Ikaw siguro ang pinakamagaling diyan. Ang sinasabing trabaho sa abroad, na meron ka ay wala kundi panginikil at panunuhol. Isang gago. Nakatulad mo, ang maniniwala sa kanya. Sa puntong. Paano ito nangyari? Mr. Lawson, kakatanggap ko lang ng balita na ang kumpanya ni Miss Lane ay nagpahayag ng pagkabangkarote. Ang mga kamalian ay humahantong sa kapahamakan. Ruby, ikaw mismo ang may kagagawan nito, iyong sarili. Charles! Usinta, nagkamali ako. Nagsisisi talaga ako. Tulungan mo ako. Hindi ko kayang mawala ang kumpanya ko. Tulungan ka? Hindi ba't ako ay isang piraso ng basura na marunong lang magluto at maglinis? Pasensya na. Hindi kita matutulungan. Charles, tumigil ka dyan! Oh, ano ngayon? Ibabanta mo pa ba ako?
Sinta? Mahal mo pa rin ako. Di ba? Giliw? Mahal mo pa rin ako. Hindi ba? Marami ka nang nagawa para sa akin. Sa lahat ng mga taong ito. Kaya mahal na mahal mo talaga ako. Hindi ba? Tulungan mo ko. Ito na ang huling pagkakataon. Alam mo ang dami kong nagawa para sa iyo, pero hindi mo ba nakakatawa ito? Ano ang naidulot ng lahat ng iyon sa akin? Isang ulol na tagasuyo o isang anak na walang hiya mong pinagbuhatan ng ibang lalaki? Kasalanan mo lahat ito. Dinulot mo ito sa sarili mo, Ruby Lane. Wala kang ibang masisisi. Charles G, go ka! Napakalupit mo. At magkakaroon ka ng malupit na wakas. G. Lawson, paano ko siya dapat tratuhin? Kami ni Ruby ay diborsyado na. Wala na kaming relasyon sa isa't isa. Kaya G. Allen, gawin mo ang gusto mo. Naintindihan. Salamat, G. Lawson. Walang tao ang makikialam sa aking teritoryo at makakalusot. Gang, Lawson, ay dumating na. Nakuha ko. Susunduin ko na ang nanay ko at ipagdiriwang ang kanyang kaarawan. A.G. Allen, mauna na po ako. Oh, siyempre.